This is regarding the first Slam Dunk, the movie. Spoiler warning, slight spoiler warning lang. Kasi bibigay ko yung yung parang premise ng story in comparison with the manga. So, just a background for Slam Dunk. Slam Dunk was originally a manga created by Takehiko Inoue. Ginawa niya to 1990. It ran up until 1996 on the Weekly Shonen Jump. Yung manga it's a parang manga compilation na lumalabas every week for mga current na mangas na nasa Shonen Jump is I think My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Blue Lock I think. I'm not mistaken. Ginawa siyang anime by Toei Animation from 1993 to I'm gonna say 1996 if I'm not mistaken. Tapos initially pinalabas si Slam Dunk dito sa Pinas 1995 sa ABC5 or sa yung ngayon TV5 pero dati ABC5. I think after ng 5 and Up na show. Yes, I'm old. Tapos yung kwento niya is regarding si Hanamichi Sakuragi, which is a delinquent, normally siga tapos laging nababasted ng mga nililigawan niya. And then na-meet niya si Haruko Akagi. Naging crush niya kasi parang siya yung unang-unang babaeng kumuusap sa kanya after nung last na busted niya. Na tinanong siya kung do you like basketball? Parang ganun. Tapos wala siyang alam sa basketball pero fake it till you make it technically yung buong anime niya. So habang tumatagal yung anime, natututo siya and then na-meet yung mga maging kakampi niya, si Akagi, si Kogure, si Ryota, si Rukawa, tapos si Mitsui, favorite ko. So, yun yung span nung anime dito. Unfortunately, yung anime only adapted up until yung end, up until bago mag-inter-high. Yung inter-high kasi is nagtuloy-tuloy, I think 2 or 3 matches pa bago sila mag-end. And then, yan, hanggang doon lang. Ang dami naghihintay nung continuation nung anime. Kasi yun yan, yung kwento sa dulo for Inter-High was, syempre nabitin sila. Parang yung last episode is sasakay sila ng tren papunta doon sa parang kung saan gagawin yung Inter-High. So that's the anime, that's the manga. Yung lumabas ngayon, the first Slam Dunk is actually maganda ginawa nilang yung technically center ng story or the backbone of the story is Miyagi. Why do I say this? Kasi if I'm remembering correctly, sa anime sa manga, never nagkaroon ng parang feature episodes or story arc si Miyagi. Si Hanamichi, obviously meron. Si Rukawa, meron siya yung gusto niyang pumunta sa Amerika. Yan yung parang arc niya. Si Mitsui is yung kwento niya yung flashback na siya si juniors MVP, the best junior high school player, tapos na-injure siya, tapos naging delinquent din siya or naging siga din siya. Tapos yung parang yun yung parang pinakitang story arc niya, and then yung parang comeback niya. Tapos si Akagi naman tsaka si Kogure is yung journey nila to parang dream nila na umabot sa Inter-High. Kasi yun yung parang yung sinasabi na Senkokuseha, which is parang to the Inter-High or to be a champion. Parang ganun yung ganun yung mantra nila ni Kogure tsaka ni Akagi. Si Ryota, wala akong maalala na parang focus episode niya unless isasama mo yung focus episode na nagkaroon ng issue si Mitsui tsaka si Ryota. Pero hindi na-develop yung character niya doon. Hindi yung motivation niya hindi na expound yung character ni Miyagi doon.
Pero dito, in-expound nila yung parang may pinakilala nila yung pamilya niya, yung nanay niya, yung older brother niya, yung younger sister niya. Tapos yung parang tawag dito, yung situation nila since bata siya hanggang nung lumaki siya. So, I won't go into that kasi gusto ko panoorin yung sa mga gusto manood, gusto ko medyo hindi ganun ka spoiled yung story. Though, sa mga gustong manood, siguro disclaimer, this movie was made for fans of Slam Dunk. What do I mean? Wala silang parang idra-drop ka nila kagad dun sa match na. Dun sa match na yun. Wala nang flashback kung sino to. Hindi na sila nag-waste ng oras para ipakilala yung mga characters. Sabak kagad, parang ganun. So, siguro kung hindi ka familiar with Slam Dunk, kung sino to mga to, kung sino si Mitsui, kung sino si Akagi, kung sino yung nasa Shohoku team. Saka kung sino yung apat na gunggong na kasama ni Sakuragi lagi, yung Mitsui fan club na puro siga, yung si Haruko, yung kapatid ni Akagi. Kung di mo sila kilala, parang baka medyo jarring kasi parang hindi sila ipapakilala sa iyo. Parang ando na sila. And then meron lang siguro mga flashbacks, short flashbacks. Parang actually lang sila, parang seconds na cutscenes lang na parang papakita kung paano unang nag-meet si Sakuragi, paano unang yung mga ganong instances. It's very short. So yun nga, disclaimer, para sa akin mas may enjoy ito ng mga tao na sumunod talaga sa Slam Dunk. Kasi parang sabak kagad, hindi na kailangan pakilala yung mga characters. So actually yun lang. And then ang kinuha nila ditong match from the Inter High is the last match na detailed na pinakita sa manga, which is yung laban nila versus Sano. Yung Sano kasi is the number 1 team in Japan. Undefeated sila. 5 years yata, if I'm not mistaken. 5 years na silang undefeated na champion ng parang Inter-High tournament. Tawang-tawa ako dito kasi for people who are as old as me, maalala nila yung, at lalo kung sumusunod sa college basketball, specifically UAAP. There was a time na going on 5 feet yung Lasal. Tapos, yung parang specialty nila is full court press. Tapos, yung coach nila si Franz Pumaren Bigotillo. Pag nakita niyo yung coach pag nakita mo yung coach ng Sano, na Bigotillo din, kumukha ni Franz Pumaren. Tapos, nagpo-full court press din sila. Tapos, going parang meron din silang undefeated streak. Tapos, meron din silang consecutively champion sila. So tawang-tawa ako na parang Lasal ba to? Nung una ko nabasa yung manga regarding Sano. So yun yung niya, and then nandun sa kanila yung parang best center in Japan na si Masashi Kawata. Tapos si Eiji Sawakita yung number 1 player ng Japan. Hindi ko maalala yung pangalan nung point guard, which is supposedly the best point guard. Pero I beg to differ. I think si Maki pa rin yung number 1 point guard. Pero yun na parang sinet up nila na laban na yun. Kasi before that, meron pang isang laban dapat yung Shohoku nun, which is Toyotama. Yun yung laban na medyo maduming maglaro yung team nila. Parang ganun. Parang meron silang ace killer. So, tinarget nila si Rukawa doon sa game. Pero moving on sa first Slam Dunk, yun yung premise nila na kinover nila yung laban nila ng Sano. Yeah, so that's the premise of the first Slam Dunk movie, and it's built upon the backbone of yung kwento ni Ryota Miyagi. So yun, regarding the feedback, I think this is a love letter to the fans of Slam Dunk. Kasi yun nga, sabi ko, mas may enjoy ito ng mga sumunod talaga ng Slam Dunk because it drops you parang at the start of the match na kagad, tapos may mga konting flashbacks lang. And then I like how binigyan nila ng depth si Ryota, which was not there dun sa anime and manga. For me, kasi ang
initially ang merong ang sa anime and manga, initially ang meron lang talagang target ng nationals or yung inter-high si Akagi at si Kogure. Parang si Rukawa was there because he wanted to be the best in Japan. Mapakita niya yun sa inter-high. Tapos si Sakuragi is nung una gusto lang niyang gawin yun para ma-impress. Gusto lang niyang maglaro para ma-impress si Haruko, pero habang tumatagal parang nagiging na siyang sabi nga niya isa basketman. Mahilig sa basketball. Si Mitsui is basically just a redemption arc, and si Ryota wala masyado. Pero dito parang nung una yung he wants to be the best point guard in Japan. Tapos number 1 point guard, tapos dito parang pinakita niya na yung motivation niya, may motivation pala siya kung bakit niya gustong makalaban ang Sano. Yun yung nadagdag na parang motivation niya, yun yung na-expound sa kanya. Then syempre yung mga scenes na para sa akin iconic dun sa manga, like yung last play nung game na pinasahan, yung last 2 plays ng game na pinasahan ni Sakuragi si Rukawa, pinasahan ni Rukawa si Sakuragi, tapos at the very last yung parang nag-high five sila. Yung sobrang iconic para sa akin nung panel na yun dun sa manga, and I parang gustong-gusto ko na nakita ko siya in anime form. Tapos ito nga pala, I was concerned initially nung una ko nakita yung with regards to yung art style, kasi yung art style was a bit may pagka computer generated, hindi hand-drawn yung art nung movie. I was hesitant at first kasi isa yun sa mga parang nagustuhan ko sa Slam Dunk. There are certain episodes na ang ganda ng pagkaka-drawing niya, ang ganda ng art. Pero after mga first few scenes dito, parang nakita ko na, maganda yung implementation nila yung art. So, it didn't deduct from me enjoying yung movie. Though, ang lang dito is nawala yung mga comedic art, yung mga comedic art styles, yung mga parang nagchichibi sila bigla, tapos yung mukha ni Sakuragi pag pinagtitripan niya si Coach Anzai, na yung pagka tinatapik-tapik niya yung double chin ni Coach Anzai, tapos iba yung drawing niya is parang lang, yung caricature lang, hindi nangyayari yon, pero hindi lumalabas yung art na yun, pero nangyayari pa rin yung mga scenes na tinatapik-tapik niya siya, yung ginigising niya si Akagi na sinusundot niya yung puwet, nangyayari pa rin yun. Though hindi yung ewan ko, para sa akin yung comedy hindi na-emphasize yung comedy. May comedy pa rin pero hindi siya na-emphasize dahil dun sa art style, kasi hindi sila nagtra-transition dun sa mga chibi, super deformed mode ng mga characters. Ano pa ba pwede ko sabihin? The music was good. Maganda yung mga kinuha nila mga bagong songs, background music, intro, outro. Though, I think missed opportunity yung hindi nila ginamit yung original na OST ng Slam Dunk. Si Kimigasuki Dato Sakepitay, hindi nila ginamit yun. I think that's a missed opportunity para sa akin. Kasi yun nga, it will again trigger yung nostalgia switch sa utak mo pag narinig mo yung music na yun. Pero music wise, hindi ko sinasabing hindi maganda, pero I think missed opportunity lang na hindi nila nagamit yun. Sayang. Ano pa ba? Siguro may question, ang na-miss ko lang or ang hinanap ko lang at the end was yung finality ng yung mga parang final arcs ng mga characters. Kasi sa manga may mga final arcs sila. Si Akagi nag-graduate, I think na scout siya ng isang college team. Si Mitsui held back kasi I think hindi siya pumapasok nung delinquent siya. Tapos captain na si Miyagi. Si Rukawa nakuha ng All Japan team. Si Sakuragi nagre-rehab. Yun yung parang end nung tapos parang manager na si Haruko.
manager na si Haruko. Parang assistant manager na siya ni Ayako. So, medyo hinanap ko lang yun kasi meron pang isang comedic scene dapat na mangyayari nung sa outro nung manga, which is between Rukawa and Sakuragi. Pero I understand na kasi hindi sila yung focus. Hindi yung focus si Miyagi kasi Miyagi yung nagkaroon ng parang epilogue. So, you can take it either way. Sa akin, lang siya. Parang hinanap ko lang siya sa dulo. Pero the movie itself, from start to finish, may arc talaga. And then, natapos niya yung arc na yun. Kung hindi ka, parang hindi mo nasundan yung manga or yung anime, parang wala kang hahanapin. Kasi nakumpleto nila yung nakumpleto niya yung story arc. So, hindi mo, parang walang kulang para sa'yo. Pero kung kung ikaw yung manga reader, yung anime, kung pinanood mo rin yung anime, hindi mo rin siya hanapin eh. Kung ka lang kung familiar ka lang dun sa nangyari sa manga, dun ka lang maghahanap ng kung ano yung parang feeling mong kulang. Pero if you're not an manga fan or hindi mo sinundan yung manga, baka hindi mo siya hanapin. Kasi most likely hindi ka familiar sa mga nangyari after nung nag-end yung anime. Yun pala. Pero yan. Actually, it's good. Wala akong masabi dun sa nag-enjoy ako. Para akong tanga dito. Pagka every time, alam ko na kung ano yung mangyayari. Alam ko na kung sino yung mananalo. Pero, parang every time na nakaka-shoot si Mitsui ng 3-pointer para makahabol, natutuwa ako, mapalakpak ko dito mag-isa. So, yeah. Natuwa ako dito sa movie na to. So, siguro I'll give it a 8.5 to a 9. Admittedly, may bias ako dito kasi isa to sa mga favorite animes ko. Slam Dunk is one of my favorite animes. So, may bias ako. I admit that. Pero, I think for as a standalone anime movie, it's well made. It has a good story. It has good music. Maganda yung voice acting, though I don't know kung sila pa rin yung original. I highly doubt it. Pero parang kaboses pa rin ni Akagi si Akagi. So, I might be mistaken. Hindi ko na siya ni-research pero yun. I highly suggest sa mga fans dyan ng Slam Dunk, either anime or ng manga, watch this. Maganda siya. Yun lang. So, yeah, that's it. So, just wanted to talk about this stuff. Thank you.